Tayo po ngayon ay nasa huling 2 linggo. Ayan, so parang ano lang, no? Parang katapusan ng Maraclara. Mas Maraclara, diba? Tagal na nun. And kailangan ko din pong sabihin that this is ito po ang huling 2 sermon ko po for the year. So, pagkatapos po ng next Sunday, I will be taking a break. Pero hindi ko naman po kayo iiwan. Si Kuya Choy lang po ang sa atin, mangunguna sa atin po mga darating po na preaching po for the rest of the year. So, medyo magpapahinga po ako on that side. Pero, cute nyo. Tutulong pa din po ako sa ating pong worship po every Sunday. May mga times lang po na wala po kami ni Kat. Pero, ayun po, ang dalangin ko po is that you will persevere sa panahon po nito. And maging excited po tayo actually sa susunod po na part ng ating pong pag-aaral sa susunod po na series po natin. So, alam niyo na po yun. Pero, ayun po, sulitin po natin itong 2 huling linggo. Next. So, ang question po natin for this morning ay mali. Okay. What is truth? Ano ba ang katotohanan? Yan na siguro ang pinaka-importanting tanong na ating panahon kasi we are bombarded nowadays with different versions of the truth. Sabi nga, meron akong isang napanood, sige po, yan. Itong nakaraang linggo, meron isang Christian na nakikipag-usap siya, nakikipag-debate siya with a group of Satanists. So ano ba yung mga Satanists? Hindi sila yung mahilig sa hand sanitizer, okay? Satanists are people who worship Satan. So, sabi dun sa reel, yung isang actually, isa lang yung Christian dun sa group, the rest ay mga Satanista. So sabi ng isa, God wanted to keep humans from eating the fruit of knowledge. And Satan or the serpent wanted to give humans that knowledge. And I believe that's a good action. I believe that's justifiable. Siguro mga 50 years ago, if you were known to worship Satan, sabihin sa iaado ka talaga sa community. Satanista, isa kang masamang tao. Pero ngayon, it's accepted. It's universally accepted na kumbaga parang, nag-worship ka kay Satan. Okay, fine. Yun yung gusto mo eh. Diba? Yun yung truth na pinangahawakan mo. But what bothers me here is that yung mga tao ito, they are not bothered by the fact and by the truth that Satan is evil. Sinasabi pa nila, pinagtatanggol pa nila na si Satan, kaya niya yung ginawa kasi he is rebelling against God. Well, totoo naman nun. Tama naman yun. He is rebelling against God. But, yung pag-impluensya niya sa atin, sa mga tao, na mag-rebelde towards God, that is what caused the fall. That is what, yan ang sanhi ng lahat ng problema natin ngayon, di ba? Na ang dinisenyo ng Panginoon is that nung nilikha niya ang tao at ang lahat ng creation, dinisenyo ng Panginoon na tayo ay lalago, dadami sa kanyang presensya. Nung sinabi naman ng Panginoon kina Adam and Eve doon na simplify natin as go forth and multiply. Humayo kayo at magpakarami. Hindi lang naman yung tungkol sa magkaroon ka ng maraming anak, magkaroon ka ng maraming mga cute na baby na ganito, di ba? It was not just about that. It was also about raising children who are godly. Raising children who love God. Na sasama sa inyo mag-worship. They were walking with God in the garden. And Satan took that away. Satan took that away from us. Diba? And these are people who are defending Satan na tama lang si Satan kasi si God is masyado siyang repressive. So, yung katotohanan na ito, this is just one of the alternative truths na pinapresent po sa atin ng mundo. Ano na ba ang totoo sa panahon natin ngayon and why should we care?
So, tingnan po natin sa 21st stanza. Binasa po sa atin ni Kuya Williams. The 21st stanza of Psalm 119 is brought to you by the letter Shin. Bakit siya Shin or Sin? Noong una ko po itong nabasa sa Bible, sabi, bakit mayroong psalm na brought to you by Sin? Yun pala kasi ang Shin or Sin ay depende minsan sa pagkakabigkas. So, remember, this is Hebrew. Ang simplest reason why there is one letter that represents two letters is because of differences in dialect. Basahin niyo po, balikan po ninyo yung Judges chapter 12, verses 1 to 6. This is a funny event, but it is also a tragic event. Nagkaroon po ng civil war sa Israel, so nakarating na sila sa Promised Land. Tapos, lumayo yung loob nila, lumayo yung puso nila sa Panginoon. So, ang Diyos nagpadala siya paulit-ulit ng mga invaders para sakupin yung mga yung Israelites. So, during this time, si Gideon, si Jephthah. Yan. So, si Jephthah yung leader dito, si Shiloh Jephthah. So, si Jephthah, sinubod niya yung kalaban nila, hindi niya sinama yung mga Ephraimites. So, nagkaroon ng civil war. So ngayon, yung mga Ephraimites, para makauwi sila, kailangan nila tumawid ng Jordan River. Binabantayan ng mga tauhan ni Jephthah yung tawiran. So ito yung password. Sabihin mo yung password. Sabihin mo nga, Shibboleth. Shibboleth. Oo. Pag sabi nung tumatawid, Sibboleth, patay siya. Kasi yung mga Ephraimites, hindi nila kayang masabi yung na sound. Yun yung background nun, bakit na tsaka merong na sound, yung shin, tsaka yung sin. That's just one of the stories. Pero ang sad story about that, I think at least 20,000 Ephraimites died. So dahil hindi lang nila masabi yung Shibboleth, dahil Sibboleth yung pagka. Kasi ikaw kaya rin, ipasa mo sa akin sa Gcash. So, minsan meron tayong ganon, di ba? Ganun din po yun sa kanila. Bakit siya Shin and Sin? Shin it's actually the favorite letter po ng mga Israelita. You can see symbols, yan yung mukhang apoy. Meron po yung tinatawag po na mezuzah, kinakabit po sa pintuan. Ayun nga. Okay, so balik tayo dun sa pag-aaral natin ng Psalm 119. Diba sabi ko at the start of the series, kung meron makakakabisado na all the books of the Bible, i-recite sa atin sa loob ng 3 minutes. Ayan, 3 minutes. Sasabihin lahat yung books of the Bible, bibigyan ko po ng special prize. Next week ang deadline. Meron ba? Kung meron sabihin nyo sa akin. Paghahandaan ko kayo. Bibigyan ako ng Bibigay ka din? Sige. So ayan, next week Ayan, next week. Lahat si Ruth, challenger si Ruth. Sige, all 66 books, kailangan i-recite sa akin. Okay? So, Shin is used to represent God's power. And yung isa sa mga favorite na ina-attribute sa kanya is the word Shaddai. Okay? So, familiar tayo with El Shaddai. Okay? So, akala natin, ay, grupo lang yan. Actually, Shaddai means Almighty. We'll be pag-aaralan natin yan sa ating pong upcoming series. So, also Shiloh. Yan. So, Shiloh is a place of comfort, place of rest. And then Shalom, which means peace. However, the letter Shin is also the same letter that starts the word for lying, which is Sheker. Okay? So, meron siyang konting duality doon. Planet Sheker. Hindi, joke lang. Yung value or gematria ng Shin, Sin is 300. So again, disclaimer, hindi siya lucky number, but values that help people remember. And when they see the number 300, ganito siya. Actually, the number 300 itself has no meaning. Pero if you look through the Bible, the number 300 is associated with instances of deliverance. For example, yung si Gideon actually yung original ng 300. Hindi yung mga Spartans! Hindi sila. Gideon saved, God saved Israel through Gideon and 300 men.
So pag nakakita kayo ng Bible na may nakalagay na Gideon's 300, ito yon, yun yung background yon. Judges chapter 7 verses 1 to 25. Yung ark na pinagawa ng Diyos kay Noah was 300 cubits. A cubit is, I think, parang ito, kalahating lipa. So 300 na ganun. And then if you go to the New Testament, Mark 14 verses 3 to 5, ito yung inanoint si Jesus isang babae ng expensive perfume. The value of the perfume or oil was around 300 denarii or 300 pieces of silver, which is equivalent to a year's worth of wages. So, ang ating pong katotohanan or pag-aaralan po is, ano ba yung katotohanan na dapat ating panghawakan tungkol sa Diyos? At willing ba tayong panindigan ito? Nagamit ko na po itong illustration po na ito before. Diba? Dalawang tao, they're looking at a number sa parking lot, tapos nagtatalo sila na 6 or 9. Diba? Tapos sabi nung caption, just because you are right does not mean I am wrong. Which is mali. Maling maling approach. Kasi sabi dito, one of those people is wrong. Someone painted a 6 or a 9, so kailangan mag-back up ka. Context. Tingnan palagi ang context ng mga bagay-bagay. Kailangan, ano ba yung orientation? Ano yung, how does this image relate to what is happening around sa ano mo? So, meron bang katabing 8 or katabing 7 or 5 yung number na yan? Para malaman mo kung 6 nga ba siya or 9. Sabi dito, people having an uninformed opinion about something they don't understand and proclaiming their opinion as being equally valid as facts is what is ruining the world. Na lahat ng tao gusto mag-express ay, opinion ko to, so dapat tanggapin mo. Diba? And they're saying na ito yung katotohanan. But no, there is such a thing as absolute truth. Okay? And the absolute truth, we find that absolute truth here in the Bible. Hindi pwedeng walang tamang katotohanan kasi ito yung pundasyon ng ating buong realidad. So alamin natin po yung tamang katotohanan tungkol sa Diyos. Kasi yung tamang katotohanan po, yun yung magtatawid sa atin in times na walang-wala ang lahat. Di ba? Naintindihan ko yung sinabi ni Ate Christy kanina, yung dumadating ka dun sa point na saan, di ba? Saan ka kukuha ng lakas? Saan ka kukuha ng kalakasan to go on? Diba? We go back to the truth. We go back to the truth. So, ang unang katotohanan is, ang katotohanan ng Diyos ang ating sandigan sa panahon ng pag-uusig at paglago ng mga bagong katotohanan. Sabi po dun sa verse, hindi ko ito na-update. Sorry. Psalm 119 verse 161, sabi din, princes persecute me without cause, but my heart stands in awe. Verse 161 siya. So yung word na ginamit po dito ng Psalmist is sar, which means prince, ruler, leader, chief captain. So basically, the term here represents established government authority. So sinasabi dito ng Psalmist, pinapahirapan siya ng mga otoridad. Pinapahirapan siya ng gobyerno nang walang dahilan. At the moment, hindi natin siya ramdam. Hindi pa tayo pinagbabawal ng gobyerno na tayo ay magtipon-tipon sa lugar po na ito. But there are other ways that authorities can abuse their power. For example, sa US, there are instances already na ang church kailangan nilang, nire-require nila na ang church magkasal ng same-sex. So paano natin lalabanan yun? And it's just a matter of time when we have magkaroon ng ganitong klaseng polisiya dito po sa atin sa bansa. Sinasabi na there's a principle of separation of church and state, yes. So, pinangahawakan po natin yun. But, anong magpipigil sa gobyerno for them to implement such a policy? There is a certain president po sa US also. Kumuha siya ng isang pastor. Ang tawag sa kanya is a faith advisor. Tapos itong pastor po nito, pinapapray niya yung president. Sabi niya na, I pray na lahat ng kumakalaban kay ganitong president, sila ay magkasakit at mamatay. Gaya ng pinangako ng Diyos sa Bible. Diba? So, when we hear that kind of prayer from like
pastor, diba? Praying for a government official that way, that's actually idolatry. Sinasabi mo na, hindi mo na pwedeng huwag kang mag-comment, sumunod ka na lang. Diba? Parang ganun ang dating. Remember the prophet Nathan, diba? Nung si David, nagkamali siya, nagkasala siya, he committed murder, he committed adultery, and basically, isinanla niya, binitawan niya yung buong future ng buong kingdom niya. Pinagpalit niya for a moment of pleasure. Diba? And sino yung nag-confront sa kanya? It was the prophet Nathan. David had all the power to say na, patayin kita eh. Diba? Pero ang maganda po dito is, intindihan niya na God was talking to that prophet. Diba? So, ibig sabihin, tayo bilang mga tinawag po ng Panginoon, we also have the right, binigay po sa atin ng Panginoon to call out leaders na nagkakamali po sila. Diba? Hindi dapat sinasamba yung ating po mga leaders. And when we see Christians na ganito, they are actually presenting a different truth. Hindi po yun siya biblical truth. There's also yung government policy na kailangan nire-require nila ang mga schools na ituro sa mga bata as early as yung mga toddlers po, na kailangan daw ituro sa mga bata na hindi lang dalawa yung gender. Diba? Para tayo magpupush back sa ganun. Diba? Sabi dito na dapat ang puso natin nakatuon sa katotohanan ng Diyos. Sabi dito, my heart stands in awe of your words. Ang ating pong puso ay naninindigan doon sa katotohanan na ibinibigay po sa atin ng Panginoon. Saan ba yung katotohanan na makikita po natin? Abangan ba natin sa dreams? Diba? We see that truth dito po sa Bible. We see that truth in His Word. Sometimes we sing that word. Kaya yun yan lagi natin sinasabi na importante na yung ating pong mga awitin would always remind us of biblical truth. Huwag po tayong umasa palagi sa tao. When we are aware of the truth, hindi tayo kaagad madadala ng mga alternative truths. Diba? Kailangan discerning tayo, mas magagawa natin ito kung tayo po ay nananalig at ginagawa natin sandigan ang salita ng Diyos. So, paano natin siya gagawing sandigan? Aralin natin. Diba? Aralin natin, basahin natin palagi ang Bible. Gawin natin ang inductive Bible study for everybody. Diba? Inductive Bible study is, hindi po siya limited lang sa mga pastor. Kundi, it is a way of studying the Bible that is open po for everyone. Na ang pag-aaral po ng context ay hindi, mahirap siya, it's challenging, pero hindi po siya imposible. Kasi we have the Holy Spirit. Diba? Binigay sa atin ng Panginoon ng Holy Spirit. And then there are also resources available. And then there are also people pwedeng magtanong. Ayan. Sabi dito ng Psalmist, sa verse 163, I hate and abhor falsehood. Falsehood, nakita natin kanina, is sheker. So, para malabanan natin yung mga maling katuruan at maling katotohanan, kailangan mahalin natin at pahalagahan ang Bible. It's the same sa bangko, di ba? Yung mga tellers, hindi sila pupunta sa seminar para mag-attend na, ito yung mga peke. Pag-aralan niyo yung peke. Hindi. They spend their time getting familiar with the bills. That to the point na kapag nakapa niya, totoo ba to? Baka peke. Real or pake, di ba? Pag nakita nila, pag nakapa nila, pag naamoy nila, ma'am, avoid. Diba? Tatawagin na nila yung manager, tapos i-report na. Diba? That's how yung mga teller, nakikita nila yung counterfeit. Ganun din po sa atin. Diba? Hindi tayo magpapaseminar o hindi natin tayo mag-spend ng sermon series para i-identify yung lahat ng tactics ni Satanas. Hindi na natin kailangan nun. Kailangan po natin maging familiar tayo with the truth. Sabi po dito, di ba? Yun nga, binanggit natin kanina, that the word sheker, merong duality
Duality po yung letter na Shin. So, pwede siyang gamitin for Shaddai, pwede siyang gamitin for Shalom, but it is also the same letter that starts falsehood, diba? Sheker. And sadly, minsan tayo ganun din. We live a double life. Diba? Maring on Sundays, pinupuri natin ng Diyos, pero on Mondays, Saturdays, we are serving ourselves. So, sino pong niloloko po natin? Jesus invites us to embrace Him. Sabi niya po sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Hindi po aksidente dito na sinabi ng Panginoong Jesus na siya yung katotohanan. Ibig sabihin, if we want the truth, lumapit po tayo sa Kanya. Yakapin po natin ang Panginoong Jesus. And to be familiar with Jesus, basahin natin yung ating po mga Bible. Dahil doon tayo tatagpuin ni Jesus as He lets us know more about the truth by letting us know Him. Pangalawang katotohanan po. Ang katotohanan ng Diyos ang siyang dahilan para magpuri at mag-worship tayo sa Kanya. Sinabi dito sa verse 164, 7 times a day I praise you for your righteous rules. Yung word po na ginamit po dito ng Psalmist is Shiva, which means 7 or 7th. And remember, kapag nakikita natin ang number na 7, it's a lucky number. Hindi po siya lucky number. Kasi sasabihin, blessed yung number niya kasi number ni God. Hindi. Ang sinasabi po ng 7, it implies completeness, it implies fulfillment. So ang sinasabi po dito ng Psalmist, hindi niya piniflex na sinabi na 7 times a day. Hindi siya actually nagmamalaking ganon. Kaya yung sinasabing 7 times a day dito, but he finds fulfillment in praising and worshiping God daily. Ilang beses ba tayo manalangin at makipag-usap sa Panginoon? 3 times a day? Diba? 5 times a day? 3 times, diba? Almusal, merienda, tanghalian, merienda, gabihan. Diba? Paano natin kinakausap si Lord? Lord, thank you for this food. Why yun na lang ang pakikipag-usap natin sa Panginoon? Sana hindi po gano'n, diba? Hindi ko na isama dito, pero sabi ni Paul na we should pray without ceasing. Huwag tayong tumigil sa pananalangin. Tama yung ginagawa ng ilan sa atin na kung bago ka lumabas ng garahe, pag susundo ka, nananalangin ka, Panginoon, gabayan niyo po ako sa pagdadrive ko. Diba? Gabayan niyo po ako sa pagdadrive ko kasi baka mamaya makaaway ako. Makaaway ako. Ayun yung minsan kailangan bantayan sa atin eh, di ba? Hindi dahil sa baka tayo yung makapahamak sa iba. So, kasi nakakalungkot lang po kasi that marami sa atin, ina-add-on lang si Kristo sa buhay natin. Diba? We make Christ as an add-on. Pakita ko po sa inyo po ito. Ayan. Marami po sa atin, gusto po na, ganda nitong verse na ito, di ba? Tapos, this is my life verse. So, isang inspirational Bible quote. Sabi po dito, Luke chapter 4 verse 7, from the KJV, King James Version, if thou therefore will worship me, all shall be thine. So, pag hindi natin siya titignan ng contest, ang galing, i-worship ko lang si God. Tapos, ibibigay niya na lahat sa akin. Pero, basahin niyo po yung Luke chapter 4 verse 7. Sige po, silipin nyo kung ano dyan. Kung ano yung context. And sabi dito, it's less inspirational if you know who said it. So sino na sabi dito, if you will worship me, ibibigay ko lahat sa iyo. So sino nagsabi? Satan. Okay. So, okay. So, kung ito po yung life verse po ninyo, humingi po kayo ng tawad sa Panginoon. You're not worshiping God, you're worshiping Satan. Diba? Gusto natin to take verses out of context kasi this verse makes me feel good. This makes nakakagaan ng kalooban. Pero ayaw natin yung katotohanan na kailangan natin si Kristo para iligtas tayo sa tiyak na kamatayan pagkahiwalay sa Diyos. Kaya kanina nung kinakanta natin, only a holy God, diba? Only a holy God. We want a God who is good, we want a God who gives us all that we want, but we need to remember that we have a holy God. Diba?
Ang katotohanan is, how do we want to be saved? How can we be saved? Magiging mabuti lang akong tao. Attend ako ng church, attend ako ng Bible study, magiging part ako ng music team. Pero ang sinabi ng Panginoon doon, ang sinasabi ng kanta kanina, which is also a biblical line, sabi, call upon the name of the Lord and be saved. Diba? We like the idea of abundant life, eternal life, diba? Lord's favor, pero ayaw naman nating sumunod sa terms and conditions. Na parang, gusto lang natin na pagpalain tayo ng Panginoon, pero we don't want repentance. We don't want na, Lord, huwag mo akong pakilaman. Hindi pwede yun, diba? It doesn't work that way. Kung yung version ng katotohanan natin ay lang sa gusto natin, we are not worshiping God, we are worshiping ourselves. Ang katotohanan ng Diyos, yung nag-lead sa atin, para kilalanin na tayo ay mga makasalanan, nangangailangan ng mercy. Diba? Pinag-aralan natin before with Kuya Choi na kailangan kilalanin natin na tayo mismo kailangan natin yon, ang mercy ng Diyos. Knowing God's mercy, ito yung katotohanan na dapat nang magpudyok sa atin para sambahin ang Panginoon. Ang response na hinihingi po sa atin ng Panginoon is obedience and worship. Okay? It's not trying to be a good person on your own. Diba? But obedience and worship. So, sige po Ate Kat. Alamin po natin at i-embrace ang pag-awit ng katotohanan ng Diyos sa ating pagsamba sa araw-araw po na buhay. And it doesn't matter kung nasa tono po kayo. Hindi po requirement, hindi siya biblical requirement na kailangan pag kumakanta nasa tono. Huwag po tayong mahiya. So meron po akong nakausap nitong muli. Sabi niya na, pag ako kumakanta, gusto ko sa kwarto lang. Hindi, kailangan ilabas mo yan. Magsimula ka sa my day. Ayan. Kahit wala sa tono, di ba? It's music. Maaaring tayo na, ba't magaling yung tono niya? Pero, kumbaga parang ito ay musiko sa pandinig ng ating pong Panginoon. So, yun nga, paulit-ulit nyo na yung narinig sa atin, simula ng nakarang mga Sundays, especially after ng worship summit natin, na we need to sing songs that are full of the gospel. Hindi lang yung nagbibigay sa atin ng magandang pakiramdam, diba? But yung lyrics, pinapaalala sa atin palagi yung katotohanan kung sino ang Diyos, sino tayo sa Kanyang harap. And ituro natin sa atin po mga anak, yung mga awitin po na ito. Yung word po na ginamit dito sa verse 162 is sus. Para, sus. Hindi siya gano'n, di ba? But medyo sus. Ayan. That sounds sus. Hindi siya gano'n. Sus means to rejoice greatly, overflowing joy. And hindi ito masaya lang dahil masarap yung ulam or nakakain ka ng masarap na pizza kahapon, di ba? Kundi ito ay malalim na kasiyahan kasi sabi dito sa verse, like one who finds great spoil. Para kang uy, treasure! Nakachamba ka, nakakuha ka ng something of great value. The word itself, sus, reflects a deep rejoicing that comes from having a covenant life with God. Ibig sabihin, panatag ang kalooban mo kahit na hindi maganda yung sitwasyon, di ba? Pwede lang yung mag-rejoice. Kasi umaasa tayo na hindi tayo pababayaan ng Diyos. And if you feel right now na ikaw ay, parang pinabayaan ako ng Diyos ngayon, huwag po kayong magpadala doon. Kasi ang katotohanan, hindi ka pinababayaan ng Diyos. The Lord is with you. Sinabi niya sa kanyang pangako that I will never leave you nor forsake you. Ang pag-awit ay isang paraan para ma-express natin yung rejoicing na yun. As well as to remind us ng dahilan bakit tayo dapat nagre-rejoice. I believe one of the blessings that we have in this church po, kapag tayo po ay umaawit, yung naririnig natin yung boses ng mga bata. Kahit na minsan sumisigaw si or sumisigaw si Ava, di ba? Pero, blessing po yun eh. Blessing po yun na naririnig na ating po mga anak na tayo umaawit, tayo po ay nagpupuri sa Diyos. Kung paano natin panghawakan yung mga katotohanan inaawit natin, di ba? They see it. They see it in the way that we sing. They see it pag uwi natin sa ating po mga bahay.
So, i-express po natin, yakapin po natin yung bukas na pagsamba. Huwag tayong mahiya. Diba? Kaya i-encourage natin tayo bumalakpak, magtaas ng kamay, di ba? Huwag lang magwawala, baka mamaya may umakit na sa mga pader. Huwag lang magpasanan yan. Diba? Huwag po tayong magpadala sa ganon. In this way, may tuturo natin sa ating mga anak yung mga katotohanan na pinangahawakan po natin. Ikatlo, ang katotohanan ng Diyos ang ating pong kapayapaan sa anumang sitwasyon at pagsubok na darating. Sabi po dito sa verse 165, great peace have those who love your law, nothing can make them stumble. So, hindi siya matitinag. Okay? Ang word na ginamit dito is shalom, which means peace, di ba? Na familiar tayo with the word shalom eh. Kaya pag nagbabatian ang mga Kristiyano, shalom, di ba? Shalom. Saan ka galing? Galing sa shalom, di ba? Kakaayos na ng hair ko, di ba? Galing sa shalom. Pero, hindi ko mamalakihan po ito no? Pero if you look at the character, so this is Shin. Nakalimutan ko yung iba. Pero yung pinaka-last na character dito sa kaliwa is Mem. Tama? Mem. Okay. Sabi po nila dito, sabi po ng mga ibang mga experts sa Hebrew, yun na po mga characters na that make up the word shalom actually represents the elements. So, this is earth, this is air, this is water, and then the Fire Nation attack. Yung shalom, di ba, parang yung itsura niya para siyang apoy. So, shalom actually represents a harmony. A harmony between all creation. Pero we know na hindi natin makakamit ang harmony na yon on our own. We live in a fallen world that has been contaminated by sin. Tayo rin bilang mga makasalanan, imposibleng makamit ang harmony na yon sa sariling pagsasikap natin. It will always be, sabi ng isang kilalang palabas mula sa aking kabataan, sabi po, na ating pong buhay is an endless waltz of war and peace. So ang totoong shalom can only come from God Himself. Diba? Shalom starts with the letter Shin, which reminds us of the number 300. God saved a nation with only 300 men. God saved all humanity with a boat that measures 300 feet. Diba? God saved a woman na kakaiba yung kanyang reputasyon at pinag-uusapan sa buong bayan. God saved that person and she responded by giving yung pinaka-valuable possession niya, worth a year's wages, 300 silver pieces. Ito yung mga patunay at paalala sa atin ng ating kaligtasan ay posible lamang dahil po sa Diyos. And we can be at peace. We can be at peace sa katotohanan nito. Ano man ang sitwasyon, makakaasa po tayo sa pagliligtas ng Diyos. Call upon the name of the Lord and be saved. So, bantayan po natin ang katotohanan ng Diyos sa ating buhay. Hindi lang siya yung kailangan na yung palalapasin mo lang, kundi kailangan bantayan natin siya palagi. Bantayan natin siya sa ating pong araw-araw po na buhay. Two important words po na makikita natin dito sa last 3 verses of the passage. Sabi dito, I hope for your salvation, O Lord, and I do your commandments. The first word is sabar, okay? Which means to hope, to wait, and to expect. Ito yung waiting na hindi ka lang nakatunganga, di ba? But you are actively expecting yung pagtupad ng Panginoon sa kanyang pong pangako. Di ba? And pinag-aralan na natin to before na si Ruth, di ba? Hindi si Ruth na ito. But si Ruth dun sa Bible na kaya siya kumikilos para buhayin yung kanyang binan, di ba? She was hoping, di ba? Sinabi niya na, where you go, I will go. Where you stay, I will stay. Your people will be my people and your God will be my God. Meron siyang pinangangawahan na ang Diyos tutuparin niya yung kanyang pangako. Hindi niya alam kung paano. Pero susunod ako. Sometimes, tayo kailangan natin ng gano'n. Kasi we are
creatures of control. We like na, yun nga, hindi tayo magplano. So, next week, pupunta tayo sa ganyan. Nothing beats a jet to holiday, di ba? So, gusto natin na meron tayong mga ganitong kaso. Kaso ganito yung nangyari, di ba? Nagkaroon ng bagyo, na-cancel yung flight mo, anong gagawin natin? Magmamaktol na tayo sa Panginoon. Lord, hindi mo sa kami nagay. You don't love me anymore. Mag-aaral na tayo? Magtiwala tayo sa Panginoon na meron siyang plano. Meron siyang plano. Bakit nangyayari itong mga bagay-bagay na ito? And we continue with life. Na habang hindi pa nangyayari yun, magpatuloy tayo sa pamumuhay ng matapat at may pagsunod sa mga utos at mga habilin ni Jesucristo. Diba yung paborito natin na verse, Jeremiah 29:11. For I know plans to give you a hope, diba? Plans to give you a future, diba? Yung context nun is about waiting, diba? Hindi siya, actually, ang context ng verse yan, hindi, Lord, you know the plans, ibigay mo na sa akin, give it to me, baby. Diba? Hindi siya ganon. But that verse talks about waiting a very, very long time and trusting in God. Even if hindi niya ibigay sa lifetime na ito yung pangakong yun, pangahawakan pa rin natin. Ituturo natin sa ating mga anak that the Lord will come and fulfill His promises. Saba, to hope, to wait, to expect. And habang naghihintay po tayo, I hope for your salvation, I do your commandments. Diba? Dalawang bagay, obedience, worship. The second word is shamar, to keep guard and observe. Diba? Hindi siya yung, ayun nga kailangan natin siyang bantayan. And it's an active na gawain po siya. Hindi siya yung kasi di ba yung mga guard, no offense po sa ating sa mga security guard natin. Pag dadating tayo sa isang lugar, tingin, silip. Active na pagbabantay ba yun? Hindi. Kaya natin. Tapos bigla, kondap ito, di ba? So, wala na, nakalusot na hindi ka kasi you're not doing your job, di ba? Sabi nga sa Psalm, I think it's Psalm 127, unless the Lord, di ba, builds the house, di ba, the laborers labor in vain, unless God watches over the city, the watchmen watch in vain, di ba? So, yung pagbabantay dito is actively seeking God. Na every morning, guilty din po ako dito kasi lalo nito nakalaang linggo, pag tulog ng alarm ko, titignan ko kaagad ko ng report ng Pag-asa. May pasok ba? Nung malakas ba ang ulan, di ba? Pero ang sana yung unang hinahanap po ng ating mga puso tuwing umaga, yung salita ng Panginoon sa ating buhay. Hindi ito nakatambay lang, kundi active na kumikilos. Pagbabantay involves watching our heart, watching our mind, words, and actions. Parang lahat ng ito ay umayon sa nais at sa disenyo ng Panginoong Jesucristo. Ang pagbabantay also sa ating mga puso also means that we guard against pride. Kasi sometimes when we know the truth, dumating tayo sa panahon na, ay, alam ko na pinili ako ng Panginoon. Siguro hindi ka pinili ng Panginoon. Diba? Judger yung dating. Kami lang yung elect. Oo. Huwag po sanang gano'n, naniniwala ka sa, hindi ka nagbabasa ng ganitong books. Hindi ka bumibili ng books sa CSM. So, hindi ka pili. Sana hindi gano'n, Huwag po sanang gano'n. Ang habilin ni Kristo sa atin is to love God, to love our neighbor. Sabi dito, my soul keeps your testimonies. I love them exceedingly. To love the Word of God. Dahil kung walang love, baliwala yung katotohanan na meron po tayo. Pasensya na po dun sa word, but you're just a jerk. Diba? Baliwala ang katotohanan kasi katulad lang tayo ng mga Pariseo. They actually knew the truth. They knew the truth about God, pero wala silang pagmamahal sa Diyos. They were too busy na kailangan gawin ko daw para maging righteous ako sa harap ng Panginoon. So they missed out on Jesus Christ. So, in summary, ano ba yung mga katotohanan na pinangahawakan natin? And gaano tayo kawiling panindigan yung mga ito? When we examine the truths that we hold on to, ito ba ay ayon sa katotohanan ng Diyos? Or ito ba ay ayon lang sa kagustuhan natin?
Do we want a truth? Yung version lang natin ng truth? Or are we willing na i-adapt yung ating pong buhay dun sa katotohanan na pinipresent ng Panginoon sa kanyang salita? Jesus is our absolute truth. Ibig sabihin, hindi siya nagbabago, mapangahawakan natin siya. At bilang ating katotohanan, siya ang ating sandigan. Siya ang dahilan, siya ang ating kapayapaan sa buhay na ito. In closing, sabi ko dito, the way of truth is recognizing that Jesus, bilang sinabi niya na I am the way, the truth, and the life, siya po actually dahilan kung bakit tayo nabubuhay. If you live for any other reason aside from Jesus Christ, hindi. Mawawala ng purpose, mawawala ng saysay. If you live because you want to become, I want to be the very best that no one ever was, diba? To capture my essence, train is my cause, diba? Kung yun lang yung purpose ng iyong buhay, mapagod ka. Mawawala lang ng lahat, diba? Jesus is our main reason for living. Katotohanan ni Kristo ang pundasyon ng ating mong realidad, ng ating mong buhay. And the good thing is, mapagkakatiwalaan po natin yung katotohanan ng Panginoon. Hindi gaya ng mga katotohanan na ino-offer po sa atin ng mundo, si Jesus, siya ay consistent. He is the same yesterday, today, and forever. Dahil dyan, alam natin na mapagkakatiwalaan natin siya. Siya ay pwede natin yakapin bilang ating buhay. Panghawakan natin ang katotohanan na si Jesus Christ mismo ang kumakatawan dahil ito po ang nais ng Diyos sa atin. Manalangin po tayo.